Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay tatalakayin natin ng Kabanata 21 hanggang Kabanata 22 ng El Filibusterismo. Dumako muna tayo sa Kabanata 21. Mga ayos, Maynila. Ang kabanatang ito ay nagbibigay diin sa pagkakabaha-bahagi ng opinyon at interes ng mga tao sa Maynila. Mahalaga na maging mulat sa iba't ibang pananaw at maging kritikal sa pagtanggap ng impormasyon. Ang pagbabalat kayo ay hindi magandang asal dahil maaari magdulot ito ng kawalang tiwala at pagkalito sa kapwa. Higit sa lahat, ang pag-aalala sa bayan ay hindi dapat maging panandalian lamang, bagkus dapat maging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay upang makapag-ambag sa pagbabago at pag-unlad sa lipunan. Ngayon ay dumako naman tayo sa Kabanata 22, ang pagtatanghal. Nasasalamin sa kwento na ang pagpapahalaga sa kultura at sa wika sa kabila ng paghanga sa wikang Pranses, mahalaga pa rin na kilalanin ang kahalagahan ng sariling wika at kultura. Ipinapakita rin ng kwento na ang pagiging kolonyal at mentabilidad ng ilang mga Pilipino na mas pahalagahan ng mga banyagang wika kaysa sa sariling wika. Kabanata 23 ng El Filibusterismo. Pinamagatang ito ng isang bangkay. Ngayon ay dumako tayo sa buod ng kabanata. Naging palasispan kay Basilio ang dahan-dahan na pagkalat ng lason sa buong katawan ni Kapitan Tiago. Tahimik na nag-aaral si Basilio nang biglang dumating ang mag-aalahas sa tahanan ni Tiago. Kinumusta muna ni Simon ang kalagayan ng may sakit. Pagkatapos ay sinabi niya agad ang kanyang pakay sa binata. Sa kabila ng matigas na pagtanggi ng binata, ay muli niyang itong pinakausapan. Humingi siya ng pabor na kung pwede pamunuan ni Basilio ang isang palutong upang maghasik ng kaguluhan sa Kalathang Maynila. Ito ang naisip ng paraan ni Simon upang maitakas niya ang kumbento ni Maria Clara. Nagulat si Basilio sa tinura ni Simon, kaya sinabi niya sa mga mag-aalahas na si Maria Clara ay pumanaw na. Nagulat at nayanig ang mundo ni Simon. At ngayon ay dumako naman tayo sa Kabanata 24 na pinamagatang ang mga pangarap. At ito ang buod ng Kabanata 24. Lingid sa kaalaman ni Doña Victorina ang kanyang nawawalang asawa na si Don Tiburcio ay nasa pangangalaga ng tiyuhin ni Isagani. Kumalat sa bayan ang usapin ng biglang pagkakasakit ng alaherong si Simon. Naging mailap siya sa tao at hindi halos tumatanggap ng sino mang panauhin sa loob ng kanyang tahanan. Sa kabilang dako naman ay matiyagang hinihintay ni Isagani ang kanyang kasintahan na si Paulita. Habang naghihintay, isumagi sa kanyang isipan ang mga pangarap niya para sa inang bayan. Dahil sa matagal na paghihintay ay naisipan na niya umuwi nang biglang dumating ang isang karwahe. Lunan, sina Juanito, Paulita at si Doña Victorina. Magilaw siyang tinanong ng matanda kung mayroon na ba siyang balita kay Don Tiburcio. Sinagot naman ito ni Sigan na kunwari ay walang alam. Pinagtapat ni Paulita sa kasintahan na ang nililigawan ni Juanito ay ang kanyang alo. Dahil
Dito ay naging lubos na kagalakan ng binata, kaya sinabi rin niya sa dalaga ang totoong kalagayan ni Don Tiburcio. Ang aral sa Kabanata 24, ang lihim ay lihim. Kapag masyadong masaya, huwag magpapadala sa emosyon upang isawalat ang mga nakatagong lihim. Kabanata 25 ng El Filibusterismo na pinamagatang Tawanan at Iyakan. Ngayon ay magtungo tayo sa buod ng kabanatang ito. Ang simpleng piging ng mga mag-aaral ang magiging mitsa upang sila ay usigin ng pamahalaan. Hindi pa man lumalabas ang pasya ni Don Custodio tungkol sa usapin ng pagtuturo ng wikang Kastila ay batid na ng grupo ni Sandoval ang kahihinatnan nito. Ayaw ng mga praile at ng pamahalaan na matuto ng wikang Kastila ang mga Indio. Wala daw karapatan ng mga ito na gamitin ang kanilang wika. Dahil dito ay tiyak na ang magiging kapasyahan ni Don Custodio. Papanig siya sa kagustuhan ng mga kinauukulan. Kagaya ng kanilang napagkasunduan, ang 14 ay nagtipon sa isang pansiteria upang ipagdiwang ang kahihinatnan ng pasya. Tanging si Basilio at si Juanito ang hindi nakarating sa nasabing pagtitipon. Masayang nagbibiroan ang mga mag-aaral at maingay na tinutulig sa ang mga praile. Inuugnay pa ang mga ito sa bawat pagkain na kanilang pinili. Bago sila natapos, ay napansin ni Isagani ang isang binata na nagmamasid at tila sinubaybayan ang kanilang ginagawa. Nang makita siya ay mabilis ito na umalis, lula ng sasakyan ni Simon. At dito nagtatapos ang Kabanata 25. Ngayon ipagpatuloy natin ang Kabanata 26 na pinamagatang mga paski. Ngayon ay dumako tayo sa buod ng kabanata. Ang araw ng pag-uusig ang babago sa mapayapa at tahimik na buhay ni Basilio. Maagang gumising si Basilio para pasyalan sa paggamutan ng kanyang mga pasyente. Bukod dito ay pupuntahan din niyang kaibigang si Makaraig upang kunin ang hiniram na pera para makuha na niya ang kanyang grado. Habang patungo sa pamantasan ng binata ay napansin niya ang grupo ng mga mag-aaral na pinapalabas sa loob ng paaralan. Maingay nilang pinag-uusapan ang mga mag-aaral na sangkot sa paglulunsad ng himagsikan. Gumapang ang takot sa buong katawan ni Basilio dahil sa kanyang mga narinig. Kumalma lamang ang kanyang kalooban nang malamang walang kinalaman sina Simon at kabesang tali sa usapin ng himagsikan. Sa paghahanap niya kay Makaraig ay nakasalubong niyang mga gwardya sibil. Pinigilan siya sa pagpasok at pinaghintay sa labas ng bahay ng kanyang kaibigan. Paglipas ng ilang sandali ay dumating ang kabo at pati siya ay inimbestigahan. Laking gulat na lamang ni Basilio dahil pati siya ay isinakay sa karwahe at hinatid papunta sa tanggapan ng gobyerno sibil. At dito nagtatapos ang Kabanata 26 na pinamagatang mga paski. Ang aral sa kabanatang ito na ang tadhana ay mapagbiro. Kung minsan ang itinuturing mong kaibigan ay siya pa pala ang maghahatid sa iyo sa tiyak na kapahamakan. Maraming salamat. Kabanata 27 ng Epilibusterismo ang pinamagatahan ng praile at ng mga estudyante. Tauhan Padre Fernandez at Isagani. Pinatawag ni Padre Fernandez si Isagani sa kanyang tanggapan upang kausapin. Pinag-usapan nila ang bagay na may kinalaman sa mga kabataang lumalaban sa praile. Sa isang banda, tila natalo sila. Sinabi ni Isagani ang mga praile ang may mga kasalanan kung bakit gano'n ang pakikitungo ng mga ilang estudyante nila. Nakangiti pag nakaharap
nag-aalipusta pag nakataligod na ang mga pari. Nang, tinan nang tinanong ni Padre Fernandez si Sagani kung ano ang gusto nilang gawin ng mga estudyanteng Pilipino, ang isinagot ni Sagani ay ang tuparin nila ang kanilang mga sinumpaan. Pagkatapos ng usapan nila ay nagtungo si Sagani sa gobyerno sibil. Pagpaliwanag. Ang kanila naman ng mga estudyante mula sa mga praile ay nais ng mga estudyante na tratuhin sila ng may respeto, mabigyan ng tunay, magbigyan ng tamang edukasyon na sa kanilang nararapat mula sa mga praile. Kabanata 27 ang pinamagatama katakutan. Tauhan, Kapitan Tiago, Bensave, Don Custodio at Simeon, at Quiroga at Kapitan General at Padre Irene. Sa kabanatang ito ay pinapakita ng iba't ibang reaksyon at pagtanggap ng lipunan sa pagkadiskubre ng mga paskil na nagdudulot ng tensyon. May mga nagudyok sa Kapitan General na ipapatay ang mga estudyanteng nahuli at magpasimula ng mga kaguluhan upang mahuli at malinis ang mga Indio. Dito rin ay nakita si Quiroga na pinuntahan si Simeon, Don Custodio at Bensave upang itaning kung dapat ba niyang balutin ang kanyang basar dahil narin nga tensyon ng lipunan nila. Nang magkaroon ng konting kaguluhan sa simbahan ay nakala ng mga tao na sumiklab na ang revolusyon na siyang lalong ikinatakot ng mga tao. Walang lumabas ng bahay na sa gabi at napakatahimik ng lugar. Ipinakita rin din ang pagkamatay ni Don Tiago. Liwanag, ang pagpapakita ng takot ng mga praile sa mga kamakailang pangyayari. Walang ni isa sa kanila ang pumunta sa bahay ng negosyante na si Quiroga. Kabila ng katunayan na may mga bagong dumating para sa kanila na pumili at bumili. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang kabanatang 29 na may pamagat na ang huling patiokol kay Kapitan Tiago. Narito ang buod, ihinto nyo na lamang po upang mabasa nito ng maayos. Sa kabanatang ito, ipinapakita ang pagtatapos ng buhay ni Kapitan Tiago at ang kanyang maraming libing. Abala ang marami sa paghahanda para sa kanyang libing, kabilang ang paghahati ng kanyang kayamanan sa mga simbahan at mga mag-aaral. Nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa damit na isusuot ni Kapitan Tiago sa kanyang libing. Ngunit tagpas siya ang pari na isuot ni Kapitan Tiago ang simpleng lumang damit. Nagkaroon din ng usap-usapan tungkol sa kaluluwa ni Kapitan Tiago, lalo nang sabihing bitbit niya ang kanyang panabong manok habang siya ay nakanga. Ang libing ay marangya, na may mga padasal, paawit at mga alay na kamanyan at agawa bindita. Samantala, ipanakita ni Doña Patrocinio ang inggit sa marangyang libing ni Kapitan Tiago at ang kanyang pagnanais na magkaroon din ng ganong uri ng libing. At yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig. Ngayon, lumako naman tayo sa kabanatang 30 na may pamagat na si Huli. Narito ang buod, ihinto nyo na lamang po upang mabasa na ito ng maayos. Sa banatang ito, malaking usapin sa Santiago ang pagpanaw ni Kapitan Tiago at ang pagkakahuli ni Basilio. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malalim na kalungkutan kay Huli, lalo na siya ay napalapit sa pamilyang ito. Sa kanyang desperasyon na makalaya si Basilio sa kulungan, siya ay humingi ng tulong kay Padre Camora, kahit na alam niya na ito ay may kapalit na panganib. Subalit sa kanyang pagtitiwala, si Huli ay hinadlangan at inabuso ng pari. Dahil sa sobrang kahihiyang nararamdaman, nagawa ni Huli na tumalon sa bintana ng kumbento. Ang trahedyang ito ay hindi kinaya ng Tandang Selo, ang lolo ni Huli, na nagdulot sa kanya na sumama sa mga tulisan ng bayan, sa kabila ng kawalan ng hustisya para sa kanyang apo. At dito na po nagtatapos ang aking pagre-report. Maraming salamat po.